Tapos may narinig ako na isang empleyado ng ospital, sabi niya, siya lang po yung natitira doon sa loob ng van. Ako daw yung survivor. Hanggang sa nadurog na yung puso ko. Grabe. Sobrang bigat. Nag-flashback na lahat sa akin na yung mga sakay ko pinagkatiwala sa akin yun. Yung hipag ko, yung anak, asawa ko, yung kapitbahay namin. Sa akin pinagkatiwala yun, tapos wala akong nagawa. Ako lang daw yung nakasurvive. Grabe durog talaga ako. Grabe durog talaga puso ko. Hanggang sinabi ng pulis, sir, kailangan mo taga pumirma kasi kakasuhan natin yung bumangga sa inyo. Naniwala na po ako na hindi ako yung may kasalanan daw. Kasi wala talaga akong maalala. Kaya, ayun, tinuloy namin hanggang sa naisip ko na nananaginip ako. Kaya nung nakita ko sila, sabi ko, masaya na ako na pinahiram kayo ng ilang araw sa akin, panahon, taon. Alam ko sa pagdating ng Panginoon, kayo ay nakahanda na nag-aantay. Kaya malaking challenge sa akin na buhay, sa amin lahat, sa ating lahat, na maghanda tayo kasi malapit ng Panginoon. Kaya pagdating ng lahat ng mga tao, kita ko, support nila. Sila ay pinadala ng Panginoon para kami i-comfort. Masaya na po ako. Diba? So, ngayon po na alam ko po na namatayan din pala yung isang tatay na katulad ko. Ang mensahe ko po sa kanya ay kumapit siya sa Panginoon. Kumapit lang siya sa Panginoon, siya ang magbibigay ng comfort. Panghawakan niya ang pangako ng Panginoon na may pagkabuhayan na maguli. Na darating siya sa second coming. Nauna man yung kanyang anak. Nauna man yung aking asawa, anak, kaibigan. Pero ang pinangahawakan ko lang yung pangako niya sa Bible na sinabi niya na darating siya sa namaguli sa second coming. Marami lang talaga.